Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng dalawang Pinoy boxers. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakaila na heavy underdog talaga ang ating pambato na si Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales sa nalalapit nitong bigating undisputed title fight kontra sa undefeated 4 Division World Champion Japanese monster na Naoya Inoue na gaganapin sa December 26. Ito po ay sa dahilan na mas madami talaga ang naniniwala na mananatili pa ding undefeated si Inoue pagkatapos ng laban at magiging isang ganap na itong 2 Division undisputed World Champion. Sa kasalukuyan ay may dalawang Pinoy boxers na po ang nagsasabi na hindi mananalo ang ating pambato sa binansagang halimaw ng Japan. Ang unang boksingero pong nagsabi ang kampo ng former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Ayon po kasi dito ay bagamat suportado nila ang pagiging Pinoy ni Tapales, ay hindi daw ibig sabihin nito na pati ang bulsa nila itataya nila para kay Tapales. Dahil alam daw ng mga taong hindi plastic na matatalo ito kontra kay Naoya Inoue. At ang pangatlong Pinoy boxer naman po na nagsabi ay ang tinaguriang The Journeyman na si Mark John Yap. Paliwanag ng veteranong boksingero na ito na gusto niya daw talagang manalo si Tapales sa laban na ito. Subalit sa kasamaang palad umano ay sa palagay niya ay hindi daw aabot ng 6 rounds si Tapales. Paliwanag nito na kakaiba daw talaga ang isang Naoya Inoue kung saan may kakaibang lakas daw talaga ang mga suntok nito. Ganun pa man ay hindi pa din naman po natitinag ang ating pambato. Ayon kay Tapales ay bagamat aminado siya na nakakaramdam siya ng kaba para sa laban na ito, ay normal lang daw yun. Kasi pag hindi ka daw nakaramdam ng kaba, ay ibig sabihin lang daw nito na walang bilang ang iyong katunggali. Bukod dyan ay sinabi din ni Tapales na simula umano nang pasukin niya ang sports ng suntukan, ay lagi naman daw siyang underdog. Pero lagi niya naman umanong nalulusutan ang mga kalaban niya. Kaya naman hindi na umano bago pa para sa kanya ang maging underdog. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga po ng napaka-impresibong performance ng undefeated 2 Division World Champion Devin Haney sa huli nitong laban kung saan tinalo niya ng walang kahirap-hirap ang former WBC Junior Welterweight World Champion Regis Prograis, ay lakas loob po nitong sinabi na pinaplano niya umanong umakyat ng 147-pound welterweight division para sa kanyang unang laban sa susunod na taon. Tandaan po natin na si Terence Crawford ang WBC Welterweight World Champion. Kaya naman kung aakyat si Haney, ay may pagkakataon siyang hamunin si Crawford para sa titulo nito, gawa nang siya ang WBC Junior Welterweight Champion. Pero base naman sa mga fight fans ay mukhang hindi daw sila kumbinsido na papatusin ni Haney ang offer na labanan si Crawford para sa titulo nito. Ito ay sa dahilan na alam daw mismo ni Haney sa kanyang sarili na may kalalagyan talaga siya kapag nagtangka siyang labanan ang halimaw na katulad kay Terence Crawford. Posibleng magsagawa lang muna ng tune-up fight si Haney sa welterweight division upang pakiramdaman kung ano ang kanyang magiging performance sa mas mabigat na division na ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang